Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking dagok ang kasalukuyang yumanig sa ekonomiya ng Russia matapos magpalipad ang Ukraine ng mga drone upang salakayin ang wild berries, ang pinakamalaking pamilihang digital sa bansa. Nagdulot ang matitinding pag-atake ng dambuhalang sunog at makapal na usok na bumalot sa mga bodega nito. Ito ang pinakabagong hakbang ng Kyiv upang direktang dalhin ang epekto ng digmaan sa mga mamamayang Ruso. Nagsimula ang serye ng mga pag-atake noong nakaraang katapusan ng linggo sa Elektrostal na matatagpuan sa silangang bahagi ng Moscow, gayon din sa rehiyon ng Tambov. Ayon sa mga ulat, 8 tao ang kumpirmadong nasawi at 12 doenang iba pa ang nasugatan. Hindi roon natapos ang pinsala. Noong Miyerkules, 2 pang bodega ng wild berries sa Krasnodar at Stavropol ang muling inatake na nag-iwan ng isa pang nasawi at 14 na sugatan. Ang mga pag-ataking ito ay bahagi ng mas malawak na kampanyang panghimpapawid ng Ukraine sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Layunin ng Kyiv na pahinain ang ekonomiya ng Kremlin sa panahon ng digmaan at iparamdam sa mga mamamayang Ruso ang tunay na epekto ng labanang sinimula ng kanilang pamahalaan noong 2022. Sa loob ng maraming taon para sa maraming Ruso, ang digmaan ay isang pangyayaring napapanood lamang sa telebisyon at nagaganap sa malalayong lugar. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa loob ng Russia, unti-unti nang nararamdaman ng publiko ang panganib sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Mahalagang maunawaan kung ano ang wild berries at kung bakit ito naging target ng Ukraine. Ang higanting platapormang pangkalakalan ay itinatag noong 2004 ni Tatiana Kim, na noon ay isang guro ng wika at batang ina. Nagsimula lamang ang negosyo sa pagbebenta ng mga damit mula sa kanyang tahanan bago tuluyang lumaki at maging katumbas ng Amazon sa Russia. Sa paglipas ng mga taon, naging isa ito sa pinakamahalagang kumpanya sa sektor ng kalakalan sa internet. Ang wild berries na madaling makilala dahil sa kulay lila nitong sagisag ay naging mahalagang bahagi ng komersyo sa buong Russia. Binigyan nito ng pagkakataon ng maliliit at malalaking negosyo na magbenta ng kanilang mga produkto sa milyon-milyong mamimili sa pamamagitan ng malawak na sistema ng pag-iimbak at paghahatid. Noong Abril, tinantiya ng Forbes Russia na umabot sa mahigit 8 bilyong dolyar ang kabuuang kayamanan ni Kim. Ipinakikita nito kung gaano kalaki ang naging paglago ng kumpanya mula sa simpleng negosyong pinatatakbo mula sa isang tahanan. Hindi lamang mga damit ang mabibili sa wild berries. Nag-aalok din ito ng mga gamot sa pamamagitan ng serbisyong e-pharmacy nito, mga aklat, kagamitang pambahay, kagamitang elektroniko, tiket sa eroplano at pagpapareserba sa mga hotel. Noong 2021, bumili rin si Kim ng isang maliit na bangko na tinawag na Wild Berries Bank upang mapabilis ang mga transaksisyon ng mga mamimili at nagbebenta. Gayunman, sumailalim na ang institusyong ito sa mga parusa ng United Kingdom at European Union. Bago nangyari ang mga pag-atake, sinabi ni Kim na may mahigit 200 pasilidad ang kumpanya na may kabuuang sukat na lampas 5 milyong metro kwadrado sa buong Russia. May mga plano rin ang wild berries na palawakin pa ang operasyon nito sa mga kalapit na bansang tulad ng Belarus at Kazakhstan. Aktibo na rin ang mga serbisyo nito sa mga naturang bansa, kung saan patuloy na dumarami ang mga gumagamit at nagbebenta. Ayon kay Sergey Semko, isang nangungunang tagasuri mula sa Data Insight na nakabase sa Moscow, humigit kumulang 500,000 hanggang 800,000 nagbebenta ang umaasa sa wild berries para sa kanilang kabuhayan. Tinatayang hawak ng wild berries ang 52% ng lahat ng pagbiling ginagawa sa internet sa Russia. Ipinakikita nito ang napakalaking impluwensiya ng kumpanya sa pang-araw-araw na pamumuhay at paggastos ng mga mamamayan. Sa kabila ng mga pag-atake, marami pa ring mamimili sa Moscow ang nagsasabing patuloy nilang gagamitin ng wild berries dahil sa kaginhawaang dulot nito. Ayon sa isang mamimiling nagngangalang Irina Potapova, handa pa rin siyang gamitin ng serbisyo kahit tumaas ang presyo upang mabawi ng kumpanya ang mga pinsala. Para sa kanya, mas mahalaga ang oras na natitipid kaysa sa karagdagang gastos. Ngunit nananatili ang tanong kung bakit pinupuntirya ng Ukraine ang mga bodegang sa unang tingin ay tila ginagamit lamang para sa mga sibilyang produkto. Bagamat hindi direktang binanggit ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang pangalan ng wild berries, sinabi niyang ang ilan sa mga pasilidad na inatake ng Ukraine ay may direktang kaugnayan sa pagbibigay ng supply sa militar ng Russia.
Kabilang umano sa mga produktong ipinadadala mula sa mga pasilidad ang mga kagamitang militar, uniforme at iba't ibang teknikal na piyesa para sa sandatahang lakas ng Russia. Agad itong itinanggi ng Kremlin sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Dmitry Peskov. Sinabi niyang walang katotohanan ang mga paratang at inakusahan ang Ukraine ng sadyang pag-atake sa mga sibilyang pasilidad at ari-arian. Iginiit ng pamahalaan ng Russia na purong komersyal lamang ang mga bodega at walang anumang kaugnayan sa patuloy nitong operasyong militar sa Ukraine. Gayunman, sa pagsisiyasat ng Associated Press sa puok-sapot ng Wildberries, natuklasang may mga produktong ibinebenta roon na maaari ring gamitin sa digmaan. Kabilang sa mga ito ang baluting panangga sa katawan, helmet, radyong pangkomunikasyon at iba pang kagamitang elektroniko. Ang ilang produkto ay may markang nasubukan na sa SVO o pinili ng mga sundalo ng SVO. Ang SVO ay pinaikling tawag na ginagamit ng Kremlin para sa tinatawag nitong espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng matinding pinsala hindi lamang sa kumpanya kundi lalo na sa maliliit na negosyong umaasa rito. Ayon sa mga taga-suri, ang mga platapormang tulad ng Wildberries, Ozone at Yandex Market ang nagbigay daan sa maliliit na producer, lokal na nagbebenta at negosyante na maipamahagi ang kanilang mga produkto sa napakalawak na teritoryo ng Russia. Dahil sa pagkasira ng mga bodega, naputol ang mahalagang ugnayan sa pagitan ng mga nagbebenta at mamimili. Marami ring produkto ang hindi na maipadala o tuluyang nasunog bago pa makarating sa mga umorder. Mula noong Sabado, napuno ang mga platapormang panlipunan sa Russia ng mga video at pahayag mula sa mga umiiyak na negosyante. Ikinuwento nila ang matinding pagkalugi matapos matupok ng apoy ang mga produktong nakaimbak sa mga bodega ng Wildberries. Marami ang nagsabing nawala ang buong kapital nila at hindi nila alam kung paano muling makababangon. Mahirap pang matukoy ang kabuuang halaga ng pinsala sa 4 na bodega. Sa opisyal na pahayag ng Wildberries, umabot ng 3 araw bago tuluyang naapula ang sunog sa Electrostal, na isa sa mga pangunahing sentro ng pag-iimbak malapit sa Moscow. Tinataya ni Sergey Semko na ang mga nasirang pasilidad ay kumakatawan sa humigit kumulang 12% ng kabuuang espasyo ng kumpanya. Maaaring umabot sa 3 bilyong dolyar ang kabuuang pinsalang materyal. Upang maibsan ang galit at pag-aalala ng mga nagbebenta, nag-alok ang Wildberries ng mga diskwento sa bayad sa pag-iimbak, libreng paglilipat ng mga produkto at pautang mula sa bangko nito. Gayunman, marami pa rin ang nangangamba dahil kamakailan lamang ay binago ng kumpanya ang patakaran nito. Sa ilalim ng bagong patakaran, maaaring hindi managot ang kumpanya kapag ang pinsala ay dulot ng mga pangyayaring hindi nito makokontrol. Kabilang dito ang mga pangyayaring itinuturing na force majeure, gaya ng mga pag-atake ng drone, digmaan at iba pang malalaking sakuna. Inihayag naman ni Tatiana Kim na nagsimula na ang kumpanya sa pagbabayad sa mga apektadong negosyante sa Electrostal. Sinabi niyang layunin nitong suportahan ang mga nagbebentang nakaranas ng pinakamalaking pagkalugi. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang trahedya ay maihahalin tulad sa isang malakas na bagyong tumama sa maliliit na negosyo sa Russia. Marami sa kanila ang dumaranas na ng mataas na buwis, krisis sa gasolina at mga bagong regulasyong ipinatupad ng pamahalaan. Ayon kay Chris Weaver, pinuno ng Macro Advisory, mabilis ang paglago ng sektor nang tingi ang kalakalan sa internet sa Russia mula noong 2022. Matapos umalis sa bansa ang maraming tanyag na tatak mula sa kanluran dahil sa digmaan, nagawa ng Wildberries at Ozone na mag-angkat ng mga produkto mula sa Asia, Turkey at United Arab Emirates. Ginawa ito sa pamamagitan ng mga alternatibong paraan ng pag-aangkat na nagbigay daan upang maipagpatuloy ang pagpasok ng mga produktong mahirap ng direktang bilhin mula sa mga bansang nagpataw ng parusa sa Russia. Nakatulong ang sistemang ito upang mapanatiling aktibo ang lokal na ekonomiya sa kabila ng mga parusa. Ngunit dahil sa pag-atake sa mga pangunahing bodega, lumitaw ang kahinaan ng sistemang umaasa sa malalaking sentro ng pag-iimbak. Hindi lamang usaping pang-ekonomiya ang pag-atake sa mga bodegang ito. Isa rin itong malaking dagok sa moral, kapanatagan at kumpiyansa ng mga mamamayang Ruso. Sa loob ng maraming taon, tila malayo ang digmaan sa pang-araw-araw na buhay ng karamihan. Ngunit dahil sa mga pag-atake sa mga pagawaan ng langis, infrastruktura at ngayon sa Wildberries, nararamdaman na ng publiko ang panganib sa sarili nilang mga komunidad. Ang pagkasunog ng mga produkto at pagkawala ng kabuhayan ay nagbigay sa maraming mamamayan ng konkretong halimbawa ng halaga ng digmaan. Hindi na lamang ito usapin ng mga mapapahayag ng pamahalaan at mga ulat mula sa larangan ng labanan.
Unti-unti nang lumalawak ang pag-uusap sa loob ng Russia tungkol sa epekto ng digmaan sa ekonomiya at kinabukasan ng bansa. Mas maraming mamamayan ang nagtatanong kung bakit patuloy na humahaba ang labanan at kung hanggang kailan nila kailangang pasanin ang mga kahihinatnan nito. Ang mga drone ng Ukraine ay hindi lamang sumira sa mga bodega at produkto. Pumasag din ang mga ito sa ilusyon na maaring manatiling ligtas at hindi maaapektuhan ng digmaan ang pang-araw-araw na buhay sa loob ng Russia. Isang malaking hakbang para sa depensa ng Ukraine ang inanunsyo matapos magpahayag ng interes ang Raytheon, isang malaking kumpanya ng armas mula sa Estados Unidos na makipagtulungan sa Kyiv sa magkasanib na produksyon ng mga misilang Patriot na pangharang. Layunin ng planong ito na palakasin ang kakayahan ng Ukraine na harapin ang lumalakas na pag-atake ng Russia gamit ang mga balistikong misil sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, formal na ipinarating ng Raytheon ang kahandaan nitong makipagtulungan matapos ang isang mahalagang pagpupulong sa Kyiv. Itinuturing ang hakbang na ito na isang mahalagang yugto sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa halip na umasa lamang sa mga donasyong armas mula sa ibang bansa, maaari nang maging katuwang ang Ukraine sa paggawa ng sarili nitong mga sopistikadong kagamitang pandepensa. Maaari rin itong mabawasan ang pagdepende ng bansa sa mabagal at hindi palaging tiyak na paghahatid ng mga armas mula sa mga kaalyado. Ang sistemang Patriot ay isa sa pinakamaunlad na teknolohiya sa depensang panghimpapawid sa buong mundo. Ang mga misil na pangharang nito ay ginagamit laban sa mga balistikong misil, sasakyang panghimpapawid at iba pang banta mula sa himpapawid. Sa mga nakalipas na buwan, nakaranas ang Ukraine ng sunod-sunod na pambobomba na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga lungsod at sibilyang infrastruktura. Dahil dito, naging napakahalaga ng pagkakaroon ng karagdagang mga misilang pangharang upang maprotektahan ang mga mamamayan at mahahalagang pasilidad. Sa kanyang opisyal na pahayag sa platapormang X, nagpahayag si Zelensky ng pasasalamat sa pamunuan ng Raytheon. Sinabi niyang lubos niyang pinahahalagahan ang kahandaan ng kumpanya na palalimin ang pakikipagtulungan nito sa Ukraine. Ang magkasanib na produksyon ng mga misilang Patriot na pangharang ay maaring mag-give sa Ukraine ng mas tuloy-tuloy na supply ng mahahalagang kagamitang panlaban sa himpapawid. Maaari rin itong mapabilis ang pagkukumpuni, pagpapanatili at paghahatid ng mga kailangang piyesa. Dinaluhan ng pagpupulong ng isang mataas na delegasyon mula sa RTX ang kumpanyang kinabibilangan ng Raytheon. Pinamunuan ito ni Joseph De Antona, isa sa mga mataas na opisyal ng kumpanya. Sa kanilang talakayan sa Kyiv, tinalakay ang mga teknikal na kinakailangan para sa posibleng pagpapatakbo ng mga pasilidad ng produksyon sa loob ng Ukraine. Kabilang dito ang seguridad ng mga pasilidad, pagsasanay ng mga manggagawa at paglipat ng kinakailangang kaalaman at teknolohiya. Ang personal na pagbisita ng mga opisyal ng Raytheon ay itinuturing na palatandaan ng seryosong interes ng industriya ng depensa ng Estados Unidos sa mas malalim na pakikipagtulungan sa Ukraine. Matagal nang nananawagan ng Ukraine sa mga kaalyado nitong kanluranin na tulungan itong makabuo ng sariling supply ng mga misilang pangharang. Dahil limitado ang inventaryo ng mga misilang ibinibigay bilang tulong, itinuturing ng Kyiv ang lokal na produksyon bilang isang pangmatagalang solusyon. Hindi lamang nito mapalalakas ang kakayahan ng Ukraine na protektahan ang himpapawid nito. Maaari rin itong makatulong sa pagligtas ng buhay ng mga sibilyan at sundalo sa mga susunod na taon. Upang maging legal ang paggawa ng mga misilang Patriot na pangharang sa Ukraine, kinakailangan ng isang espesyal na lisensiya mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Kailangan din ng pahintulot para sa paglilipat ng teknolohiya, mga disenyo at sensitibong bahagi ng sistema. Ayon sa mga ulat, may mga positibong palatandaang maaring ibigay ng Washington ang kinakailangang pahintulot. Kapag naaprubahan, mabibigyan ng pagkakataon ang mga inhinyerong Ukrainian na matutuhan at maisagawa ang masalimuot na proseso ng produksyon sa mga nakalipas na talakayan ng pandaigdigang komunidad, kabilang ang mga rurok na pagpupulong ng NATO, binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas sa lokal na kakayahang pandepensa ng Ukraine. Ang posibilidad na payagang gumawa ang Ukraine ng mga makabagong misilang pangharang ay nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng mga bansang kanluranin. Sa halip na umasa lamang sa agarang paghahatid ng armas, mas binibigyang pansin na ngayon ang pangmatagalang kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili. Bukod sa mga misilang Patriot na pangharang, sinabi ni Zelensky na tinalakay din ang iba pang larangan ng pakikipagtulungan. Kabilang dito ang paggawa at pagsupply ng mga kagamitang militar na hindi pansalakay
Maaring kabilang sa mga ito ang mga kagamitang ginagamit sa lohistika, komunikasyon, pagmamatiyag at proteksyon ng mga sundalo. Ang malawak na saklaw ng pakikipagtulungan ay maaaring magpalakas sa kabuuang katatagan at kahandaan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Bago ang pagpupulong sa Raytheon, nakipag-usap din si Zelensky kay Matthew Whitaker, kinatawan ng Estados Unidos sa NATO, sa Kyiv. Tinalakay nila ang pagpapabilis sa pag-aproba ng mga lisensiya para sa armas at iba pang teknolohiyang militar. Binigyang diin ng pamahalaan ng Ukraine na kailangang mapabilis ang mga prosesong burokratiko upang makasabay sa mabilis na pagbabago sa larangan ng digmaan. Para sa Kyiv, ang mahabang pagkaantala sa mga pahintulot ay maaaring magdulot ng malaking panganib sa mga lungsod at mamamayan. Muling nanawagan si Zelensky para sa mas mabilis na pagkilos at mas malaking suporta mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Sinabi niyang ang bawat araw ng pagkaantala sa pag-aproba ng mga lisensiya at paghahatid ng tulong ay nangangahulugan ng karagdagang panganib sa buhay ng mga sibilyan. Ang mabilis na pagpapatupad ng kasunduan sa Raytheon ay maaaring maging mahalagang hakbang upang mapigilan ang mga susunod na pag-atake at mapalakas ang depensang panghimpapawid ng bansa. Maaari ring magkaroon ng malaking epekto sa lokal na ekonomiya at industriya ng Ukraine ang planong magkasanib na produksisyon. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pasilidad sa loob ng bansa, maaring lumikha ng mga trabaho para sa mga lokal na inhinyero, tekniko at iba pang dalubhasa. Makatutulong din ito sa pagpapalago ng sariling industriya ng depensa ng Ukraine. Isa itong mahalagang hakbang patungo sa kakayahan ng bansa na maging higit na nakapagsasarili sa larangan ng pambansang seguridad. Kasalukuyang nahaharap ang Ukraine sa isa sa pinakamahirap na yugto ng digmaan dahil sa walang humpay na pag-atake ng Russia gamit ang mga balistiko at hipersonikong misil. Mahirap harangin ang mga sandatang ito gamit ang mga karaniwang sistemang panlaban sa himpapawid. Dahil dito, ang Patriot ay naging isa sa pinakamahalagang panangga ng Ukraine sa pagprotekta sa mga pangunahing lungsod tulad ng Kyiv at Kharkiv. Napatunayan na sa maraming pagkakataon ang kakayahan ng sistemang Patriot na subayubay at wasakin ang mga papasok na banta. Gayunman, nananatiling malaking hamon ang mataas na halaga at limitadong bilang ng mga misilang pangharang. Inaasahang makatutulong ang pakikipagtulungan sa Raytheon upang mapalawak ang produksisyon at mapabilis ang paghahatid ng mga kritikal na bala. Maaari rin nitong mabawasan ang gasto sa lohistika sa pangmatagalan. Sa kabila ng magandang balita, marami pa ring hamong kailangang harapin sa pagtatayo ng mga pabrika ng armas sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Kailangang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasilidad ng produksisyon at ang kadena ng supply ng mga sensitibong piyesa laban sa mga posibleng pag-ataking panghimpapawid ng Russia. Kailangan ding protektahan ang mga manggagawa, kagamitan at impormasyong teknikal na gagamitin sa proyekto. Gayunman, naniniwala ang pamahalaan ng Ukraine na mapangangasiwaan nito ang mga panganib sa tulong ng Estados Unidos at iba pang kaalyado. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Ukraine at ng isang nangungunang kumpanyang kontratista sa depensa ng Estados Unidos ay nagpapadala rin ng malinaw na mensahe sa Moscow. Ipinakikita nitong hindi humihina ang suporta ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Ukraine. Sa halip nagiging mas malalim at pangmatagalan ang kanilang pakikipagtulungan sa larangan ng seguridad at depensa. Ang ganitong alyansa ay maaring maging hadlang sa anumang plano ng Russia na ipagpatuloy ang agresyon sa paniniwalang mauubusan ng armas o suporta ang Ukraine. Ang RTX bilang kumpanyang kinabibilangan ng Raytheon ay may malawak na karanasan at makabagong teknolohiyang maaaring makatulong sa Ukraine. Ang desisyon nitong pumasok sa magkasanib na produksisyon ay nagpapakita rin ng tiwala sa kakayahan ng mga inhinyero at manggagawang Ukrainian. Maaari rin itong magbukas ng pinto ang pakikipagtulungang ito para sa iba pang malalaking kumpanya ng armas na nagnanais na mamuhunan o magtatag ng produksyon sa Ukraine. Nagpahayag din ng ilang kaalyado sa Europa ng suporta sa inisyatiba ng Ukraine at Raytheon. Naniniwala silang makababawas sa pasanin ng mga bansang nagbibigay ng armas ang pagpapalakas sa lokal na kapasidad ng Ukraine, sa halip na patuloy na kumuha mula sa limitadong inventaryo ng mga kaalyado, maaaring unti-unting makagawa ang Ukraine ng sarili nitong mga kagamitang pandepensa. Itinuturing itong kapakipakinabang para sa mga bansang nagnanais ng kapayapaan at katatagan sa Europa. Sa mga susunod na buwan, inaasahang magpapatuloy ang mga teknikal at legal na negosasyon upang tuluyang maitatag ang mga linya ng produksisyon. Bagamat maaaring mga ilangan ng mahabang panahon bago magawa sa Ukraine ang unang misilang Patriot na pangharang, ang pagsisimula ng proseso ay isa ng makasaysayang hakbang.
Nagbibigay ito ng bagong pag-asa sa mga mamamayan ng Ukraine na magkakaroon ng bansa ng mas matatag at pangmatagalang kakayahang protektahan ng sarili laban sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Ang pakikipagtulungan ng Ukraine at Raytheon para sa lokal na paggawa ng mga misilang Patriot na pangharang ay maaaring maging malaking tagumpay sa estratehiya ng Kyiv sa depensa. Higit pa sa agarang pangangailangan sa mga armas, maaari nitong baguhin ang kinabukasan ng industriya ng depensa ng Ukraine at palakasin ang kakayahan nitong harapin ang mga banta sa mga susunod na taon.